Unang bakbakan sa semis, pinaluhod ng Knicks ang Philadelphia 137-98. Parang third quarter pa lang tapos na yung game dahil nasa 109-78 na agad ang lamang ng New York papasok ng last quarter. Nasa 35 points si Jalen Bronson, 14 points pa doon galing sa mga pick and roll niya lalo na kapag inaatake niya si Paul George at itong si Maxey. So nagpakita rin si Mikal Bridges na merong 17 points at 3 out of 5 sa 3-point area. Si BJ Edgecombe naman nagrereklamo sa mga official dahil di umano si Jalen Bronson walang ginawa kundi mag-flop. Pero parang walang right si Edgecombe na magreklamo dahil kakampi niya si Joel Embiid. Mas matinding mag-flop yun. Tambak na yung Sixers na foul trouble pa si Karl Anthony Towns kaka-flop nitong si Joel Embiid. Pati si Mitchell Robinson pinasasabitan lang din. Si Embiid naka 14 points pero 8 out of 9 sa free throw area kaka-flop niya. Hindi rin siya nagtagal sa court dahil kailangan niyang umiwas sa mga screen dahil natatamaan yung tagiliran niya kung saan naoperahan. Hindi na rin siya makapagreklamo na wag siyang physikalin. Si Paul George naiiwan pa rin naman na bakante at maganda yung shooting, 17.6 out of 11 sa field, 4 out of 6 sa 3-point area. Mukhang naaabutan din ng pagod yung ibang player ng Philadelphia. Na base naman kay Paul George, mag-a-adjust sila next game. Talagang naunahan sila ng Knicks sa game 1. Si Victor Wembanyama naman na naghahanap ng challenge. Kaya ayun, binigyan ng Minnesota. Ang daming pumaldo, time 6 ba naman? 104-102 para sa Wolves. Dahil nakuha ng Minnesota yung game 1, split na agad yung home court advantage ng San Antonio. Kaya meron agad challenge itong si Wembanyama na makuha yung game 2 at pupunta naman ang home court ng Minnesota para sa game 3 at game 4. Underdog kasi ang Minnesota papasok ng game 1 pero ngayon meron silang slight advantage dahil nga na-split agad nila yung home court advantage. Ang tanong nga lang doon, gaano tatagal si Anthony Edwards? Na-steal nila yung game 1. Nakalamang pa ng 6 yung Minnesota sa last 1 minute ng game dahil kay Randle. Meron 21 points, 10 rebounds, 2 assists pero 8 out of 20 mula sa field. Si Victor Wembanyama naman parang namiesta dahil ang daming pasabit na sinungkit niya. 12 blocks, 11 points at 15 rebounds. Triple-double pa at NBA record pa para kay Wembanyama. Dahil sa 12 blocks na nakuha niya pero talo pa rin yung San Antonio sa game 1. Buti nagpa-interview pa nga after ng game si Wemby. Merong kasing missed call sa Minnesota nung last quarter kay Edwards na traveling. Pero yung kay Wemby kasi sa 12 blocks niya, 5 ang kinall out ni Coach Chris Finch na mga goaltending. Kaso hindi naman marireview yun. Parang iniiwasan yung replay para makita di umano yung mga blocks na ginawa ni Wemby na talagang goaltending. Merong isang block doon na kinounted pa kay Wembanyama ay mukha naman ni Gobert yung natamaan. Sa bagay, kalbo kasi si Tito Rudy na pagkamala na bola. Pero at least na-contain niya si Wembanyama sa 11 points lang. Kinall out din ng mga fans si Wembanyama kung bakit naging record yung 12 blocks niya at na-break yung kay Hakeem ay mostly goaltending naman yung ginawa niya. Okay na yung nag-goaltending kaysa nag-flop tapos nag-free throws. Kung titingnan pa, lalamang ang Minnesota ng nasa 8 or 10 kung natawagan ng mga official yung mga natamaan ni Wemby. Sa 12 blocks pa ni Wemby, kasama pa doon ang ulo ni Rudy Gobert na maganda yung nilaro. Merong 7 points at 10 rebounds at siya yung primary defender dito kay Wembanyama. Pero ang tapang din ni Anthony Edwards, 9 days after niyang ma-injured kontra sa Nuggets, naglaro agad siya. Mukhang idol ko na si Edwards ngayon. Matinik na sa babae, matinik pa sa basketball. Off the bench, 18 points, 8 out of 30 mula sa field. Walang injury, umaatake pa sa loob ng paint. Meron pa namang restriction itong si Edwards sa minuto, pero solid performance pa rin. Binigyan niya ng challenge si Wembanyama. Meron pang isang play doon na alanganin yung bagsak ni Edwards na sumakit pa yata yung binti niyang may injury. Based naman kay Edwards, okay pa rin naman yung tuhod niya. Ang sikreto di umano ni Anthony Edwards kaya nakabalik agad siya sa game ay dahil meron siyang magaling na therapist. Parang ganito yung nangyari dati kay Tristan Thompson naanakan niya yung trainer niya. Nauna pa nga siyang makabalik kay Desonmu. Mukhang natatapatan din ng Minnesota yung defense ng San Antonio dahil kay Gobert. Basta kasi makontain sa ilalim ni Gobert,
itong si Wembanyama, tapos andun pa si McDaniels. Nasha-shutdown kasi niya yung dalawang player pa ng San Antonio. Merong 16 points, 5 rebounds, 3 assists itong si McDaniels. Hindi pa nga to yung best game niya eh. Meron pang itataas. Mukhang ang isusunod pa niya dito kay Jamal Murray si Stephon Castle na dinidepensahan niya at nilalockdown din. Kahit pa merong 5 foul si McDaniels, hindi rin siya takot i-denied itong si Wembanyama sa ilalim. Bukod kay Wemby, may pinakamagandang laro din sa San Antonio si Champagnie at si Castle na meron tig 17 points. Si Champagnie pa yung last shot. Si De'Aaron Fox naman ang bumabantay sa kanya si McDaniels na base naman kay McDaniels ang bilis daw hindi niya mahabol. Tinanong pa si De'Aaron Fox ng free game kung paano nila tatalunin yung Minnesota kung saan si Anthony Edwards merong pang injury.